Amen. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, tunay na napakabuti mo sa amin, Panginoon. Dalangin ko ang banal mong Espiritu, siyang patuloy na kumilos, Panginoon, sa oras na ito, sa amin, Panginoon. Buksan mo ang aming mga kaisipan, ang aming mga tenga, Panginoon. Ang aming pangunawa, ang aming puso, Panginoon, sa mensahe mo sa araw na ito, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan, Panginoon, ng mga salita mo at pagpapala, Panginoon. Salamat po sa iyong papuri, sa iyong pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Pwede na po tayong makaupo. Hallelujah. Sino po dito ang gustong magtagumpay siya sa kanyang buhay? Dito sa lupa. Ano po? At siyempre dun sa ating spiritual na buhay. Amen? Ang ating pong mensahe sa araw na ito may pamagat na magtatagumpay. Ano po? Kung mayroon po kayong mga Biblia, makibukas po kayo sa akin sa Pahayag. Revelation, ano po? Sa English. Pahayag, chapter 2, verse 7. Ang sabi po dyan ay ganito, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa halamanan ng Diyos. Amen. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Ito pong ating binasa, mga kapatid, ito po ay bahagi ng sulat ni Apostol Juan sa mga iglesia, sa 7 iglesia sa Asia. Ito po yung kanyang mga sinulatan sa Efeso, Esmirna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Ano po? Yan po yung bahagi. Lahat po yan kapag binasa niyo po yung mga sulat ni Apostol Juan patungkol po sa mga nagaganap sa panahon na yon at sa magaganap sa mga darating pa ay ito yung bahagi ng sulat sa bandang huli. Lagi pong makikita po dyan yung sa magtatagumpay. Ano po? Sa magtatagumpay. Ibig sabihin, napakahalaga sa Panginoon, sa mga mananampalataya, yung salitang pagtatagumpay. Amen? Sa magtatagumpay. Ang salita na ito ng Panginoong Hesus ay pagpapakita sa atin ngayon. No? Sa atin. Kung ano ang naghihintay sa taong magtatagumpay sa buhay bilang isang tagasunod niya. Binanggit niya ito para sa mga mananampalataya na naglilingkod sa Kanya. Kailangan nating mga kapatid magtagumpay bilang mga manggagawa at mananampalataya ni Kristo. Ngunit dapat kasabay ng paggawa natin ay mainit ang ating pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo para tayo magtagumpay sa mundong ito. Mga kapatid, napakahalaga nung mainit yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Sino po dito ang umiibig sa ating Panginoon? Iniibig niyo po ba ang Panginoon? Napakahalaga po noon. Dahil hindi po tayo makagagawa sa loob ng bahay-sambahan at sa labas ng bahay-sambahan at maging buhay tayong patotoo sa mga hindi mananampalataya kung wala tayong pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Napakahalaga ng pag-ibig ng mga mananampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi sa magtatagumpay, ang mananagumpay ay yung taong na nakaranas ng kagandahan loob ng Diyos at tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sino po dito ang nakaranas ng kagandahang loob ng ating Panginoon? Na po, ibig sabihin po noon, kahit hindi po tayo karapat-dapat, na po, makasalanan po tayo, nakaranas po tayo ng kagandahang loob ng ating Panginoon. So sabi ko nga po, sino nakaranas ng agandahang loob ng Diyos? Lahat po tayo nakaranas ng agandahang loob ng Diyos. No, dati tayo makasalanan, marumi, no, tinatakwil ng sanlibutan ito, tinatakwil ng tao. Pero nang maranasan at makilala natin ang Panginoon, naranasan natin yung kagandahang loob ng Diyos. No? At yung mga taong yon ay dapat ay nagtatagumpay. Kapatid, sabi ko nga, nakaranas ka ba ng kagandahang loob ng Diyos? Kung nakaranas ka ng kagandahan loob ng Diyos, dapat tinanggap mo si Kristo sa puso mo at mananatili ka sa ating Panginoon. At kapag nananatili tayo sa ating Panginoon,
magiging matagumpay ang ating lakarin sa mundong ito hanggang datnan tayo ng ating Panginoon o kunin ng Panginoon ng ating mga buhay. Kapatid, mananagumpay ka ba? No? Sabi ko nga po, ito'y bahagi ng sulat ng ating ni Apostol Juan sa mga iglesia, sa 7 iglesia sa Asia, na kung saan binabanggit doon yung sa magtatagumpay. Sa magtatagumpay. At kasunod nun yung mga pangako ng ating Panginoon. Ngayon, nais ba nating magtagumpay? Yun yun, nais ba nating magtagumpay? Paano tayo magtatagumpay? No? Paano tayo magtatagumpay? Una, ano man ang nagaganap, go pa din kay Lord. Ulitin ko, gusto nyo bang magtagumpay? At pagdating ng Panginoon, alam natin kukunin tayo ng Panginoon. At alam natin, anumang oras dumating ang ating Panginoon, no, anumang oras kunin ng Panginoon ang ating buhay, ligtas tayo. Siyempre, di po ba? Gusto natin yon. Meron kang kasiguruhan na doon ang punta mo. Saan? Doon sa inihanda ng Diyos. Sa bawat isa sa atin. Ano ba inihanda ng Diyos sa atin? Mismo yung kanyang tahanan. Ngayon, gusto mong magtagumpay, ano man ang nagaganap sa buhay mo, kapatid, go pa din. No? Go! Punta pa din, o hayo pa din. Napapaligiran man ng mga matinding pagsalungat at labanan, ang mananagumpay ay hindi kailanman naaayon sa takbo ng sanlibutan. No? Ang mananagumpay daw ay hindi kailanman naaayon sa takbo ng sanlibutan. Yan po. So ano man ang nagaganap, pinagpapala ka, go! Huwag kang hihinto sa paglilingkod sa Panginoon. No? Kapag pinagpapala ka ng Panginoon, lalo ka pang umayo. Lalo ka pang, sige Panginoon, saan mo ako dadalhin? Di po ba? Di ba pinagpapala ka nga eh. Minsan yung pagpapala, minsan nagiging sagabal. Nagiging sagabal sa atin, sa paghayo, sa paglilingkod sa Panginoon. Kapatid, kapag pinagpapala ka ng Panginoon, sige, sa'yo pa rin ako, Panginoon, hindi kita kalilimutan. Yan ang mananagumpay. Pinagtagumpayan niya ang alin? Yung mga pagpapala na dumarating sa kanya kasi naalalasing ang pagpapala. Pagka maraming dumarating na alalasing yan. Sige pa, more. Minsan di natin namamalaya, ang pain na pala to sa atin ni Satanas. More. Hanggang sa nalimot natin ang Panginoon. More. Ano pa? Tagumpay sa buhay. Pagkilala ng tao. Sino ayaw maging kilala? Alam niyo, mga mangaral, kilala. Kilala. Kaya lang, pag lalo kang pinagtatagumpay ng Panginoon, go pa rin. No? Maglingkod ka pa rin sa Panginoon. Minsan kasi kapag napagtatagumpay na, kilala ka, no, kinikilala ka ng daigdig na ito, nalilimot natin ang Panginoon. Go pa din. Hindi ikaw ang sentro, dapat ang Panginoon. Amen? Hindi dapat ikaw ang kinikilala, kundi ang Panginoon. Minsan nalulunod ang tao, saan? Sa pagkilala ng sanlibutan ito. Kapatid, ang lahat ng pagkilala lilipas. Mawawala. Kaya ano man ang nagaganap sa buhay natin, go! Maglilingkod pa rin ako sa iyo, Panginoon. Kung hindi ka pinagpapala ng Panginoon, sa tingin mo, nalulugi. Kanino ka pa pupunta? Lalo rin sa Panginoon. Pinagpapala, nalulugi, punta pa rin sa Panginoon. May karamdaman, pinagaling, punta pa rin sa Panginoon. Wala tayong ibang pupuntahan, kundi ang ating Panginoon. Amen? At hindi tayo dapat nakikiayon sa takbo ng mundong ito. Ang mananagumpay, ang nagtatagumpay, hindi dapat umaayon sa mga nagaganap sa sanlibutan. Kung kinagagalak ng sanlibutan, ang mga bagay na nakapagpapasaya sa laman, kapatid, ang mananagumpay kay Kristo, hindi niya ikinagagalak ang kagalakan ng sanlibutan ito. Amen? Dapat, go! Sige, hayo pa rin ako sa iyo, Panginoon. Punta pa rin ako sa iyo. Ano man na nagaganap sa buhay ko, kasi mananagumpay ako. Pagtatagumpayan ko ay kahirapan. Kung dumarating sa atin ay kahirapan, pagtagumpayan natin sa tulong ng ating Panginoon. Kung pinagpapala tayo ng ating Panginoon, sabi ko nga po,
sige pa rin, maglingkod ka pa rin lalo sa Panginoon. Kasi nga, pinagtatagumpay ka ng Panginoon. Pinagpapala ka ng Panginoon dahil lalo mong tanawin ang utang na loob sa Diyos. Di po ba? Yan ang mananagumpay. Ano pa ang mananagumpay? Ang nagtatagumpay ay nakikinig at sumusunod sila sa sinasabi ng Espiritu at nananatiling tapat kay Kristo hanggang wakas. Malinaw po ba yun? Pasensya na po kayo, medyo malat po, malat. Ha? Ang nagtatagumpay ay nakikinig. Ulitin ko, ang nagtatagumpay ay nakikinig. Kanino? Kay pastor? Hindi. Sa Diyos. Sa Diyos. Kung gusto mong magtagumpay, makinig ka sa Diyos. Kung hinihingi mo, kung yung guide ni Lord, pag nagsalita siya, sundin mo, makinig ka sa Kanya. Maingay ang sanlibutan ito. Maraming sinasabi ang sanlibutan ito. Pero isang tinig lang ang dapat pinakikinggan ng mga nagtatagumpay o mananagumpay kay Kristo. Sino? Ang tinig ng Panginoon. Hindi tinig ng mundong ito. Kundi tinig ng Panginoon. Panginoon, anong gusto mo? Anong ibig mo? At yun ang susundin ko. Kasi ang mananagumpay, nakikinig, susunod. Makikinig, susunod. Hear and obey. Amen? Yan ang mananagumpay. Napakahalaga na tayo ay marunong makinig sa Diyos. Nakikinig ka, kapatid. Kapatid, nakikinig ka pa sa Diyos. Pinakikinggan mo ba ang bawat salita niya? At dapat kapag narinig mo ang salita ng Panginoon, handa kang sumunod sa salita ng ating Panginoon. Kahit kapalit pa neto ang iyong hanap buhay. Kasi higit na alam ng Diyos kung ano ang mabuti sa atin. Amen! Hallelujah! Tama yung ginawa mo, Ate Ana. Kahit kapalit pa, maging yung ating hanap buhay. Yan rin ang ginawa ng mami ko. Nang siya ay nangangaral, naisip niya, nangangaral ako patungkol sa wag uminom ng alak, wag manigarilyo, pero ako nagtitinda ng alak, ako naninigarilyo, nagsusupply pa ako sa mga tindahan. Paano ako magiging pagpapala? Suko, ibigay. Bakit? Nakinig. Nakinig. Kanino? Sa Diyos. At nang marinig ang Diyos, sumunod. Sumunod. Ano nangyari? Di pagkalugi. Pagkalugi. Oo, mawawala. Yung ating mga tinatangkilik dito. Mga kapatid, tandaan po natin to. Mawala na ang lahat ng tinatangkilik natin sa sanlibutan ito. Pero tandaan nyo, hindi tayo pababayaan ng Panginoon, ha? Hindi kailanman nagpapabaya ang Panginoon. Pero ganito, kung dahil sa pagsunod mo kay Kristo, mawala ang lahat ng bagay na ito, mawala na ang lahat, wag lang si Kristo, mga kapatid. Amen. Higit si Kristo sa ating mga kayamanan. Higit ang Panginoon sa ating mga tinatangkilik. Kaya mawala man ang lahat ng ito, mawala man ang ating tinatangkilik, higit pa rin ang ating Panginoon. Siya ang ating kayamanan. Mga kapatid, si Kristo ang ating kayamanan. At kailanman kapag nasa iyo si Kristo, hindi siya mawawala, hindi siya mananakaw. Kailan nanakaw si Kristo? Di po ba? Kapatid, ang sabi, nakikinig, sumusunod sila sa sinasabi ng Espiritu. At ano pa? Nananatiling tapat. Hear, obey. At ano? Nananatiling tapat. Faithful kay Lord. Faithful ka ba kay Lord? Faithful ba tayo kay Lord? Pinagtatapatan ba natin siya? Dapat pinagtatapatan natin ng Panginoon, faithful tayo sa Kanya. Kasi mahal natin siya. Ang Panginoon tapat sa atin. Pag sinabi niya yun. Gagawin niya yun. Kapag pinangako niya, gagawin niya yun. Kasi tapat siya.
dapat tayo rin, mga kapatid, kung tapat ang Diyos sa atin, dapat tapat din tayo sa Diyos. Nagtatapat tayo. Hear, obey, faithful kay Lord. Amen? Ang sabi ng pahayag, chapter 2, verse 26, sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas. Sabi doon, sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko ang pamamahalang gaya ng tinanggap ko sa aking Ama. Hallelujah! Kung paanong namamahala ang ating Panginoon, ibibigay niya. Ibibigay ko, ang sabi, ibibigay ko ang pamamahalang gaya ng tinanggap ko sa aking Ama. Ang pamamahala sa lahat ng bansa. Mga kapatid, kailan ito magaganap? Alam niyo kung kailan ito? Sa 1,000 taong pamumuno ng ating Panginoon sa daigdig na ito. Alam niyo ba yon? Basahin niyo ang Biblia. 1,000 taon pa na mamumuno ang ating Panginoon sa sanlibutan ito. Kaya pag may nagsabi sa inyo, darating na ang Panginoon, gugunaw. Darating na ang Panginoon, pero sasabihin, magugunaw na ang daigdig na ito. Huwag kayong maniniwala. Hindi pa magugunaw ang daigdig na ito. 1,000 taon pa na mamumuno ang ating Panginoon at wala si Satanas nun. Amen? At ang sabi doon, sa magtatagumpay, yung pamamahalang ibinigay ng Diyos kay Jesus, gaya daw ng tinanggap niya sa Ama, ang pamamahala sa lahat ng bansa, gagawin niya, ibibigay niya sa magtatagumpay. Mga kapatid, sa 1,000 taon na pamamahala ng Panginoon, kasama ka. Amen! Kasama tayo. Kasama tayo. Ano pa? Ang nagtatagumpay ay kinikilala niya ang Biblia. Kapatid, kinikilala mo ba ang Biblia, ang pangunahing pinangunguhanan mo ng pananampalataya mo pagdating sa salita ng Panginoon? Para tayo magtagumpay, dapat kinikilala natin ang Bible. At ang nakasulat dito, ang tanging pamantayan na inihayag ng kanyang banal na salita, ang kanilang tinatanggap. Yun yung ating patuloy na tinatanggap. Hindi salita ng kung sino paman, hindi ano paman sulat sa ibang libro, kundi mismong ang salita ng ating Panginoon. Yun lamang ang ating tinatanggap pagdating sa ating mga pananampalataya. Kapatid, dapat ang Biblia, ang salita ng Panginoon, ang pinagkukuhanan lang natin ng ng pangunahing alam ko, parang ganito, alam ko, ang salita lamang ng Panginoon, ang Biblia, ang makapagbibigay ng kalakasan sa aking espiritual na buhay. Ito lang ang aking pagkaing espiritual. Liban sa Biblia ay wala na. Tuldok, wala na. Mga kapatid, liban sa Biblia, wala tayong pagkakainan ng ating mga espiritu. Amen? Dapat naniniwala tayo. Ang salita ng Panginoon. Kapatid, tanong, tinatanggap mo ba ang Biblia bilang pangunahing pinagkukunan mo ng pananampalataya mo? Ang bawat bang nakasulat sa salita ng Panginoon, pinanghahawakan mo? Pinanghahawakan mo by faith, yun Lord, pinanghahawakan ko ang salita mo dahil nakasulat ito. Dahil nakasulat, hindi mo pagdududahan. Panghahawakan mo. Kapatid, pagka ganon, magtatagumpay ka. Sabi ng pahayag 3:8, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Alam kong kakaunti ang kakayahan mo. Ngunit, sinunod mo ang aking turo. Tingnan ninyo. Sinabi ni Jesus. No? Bahagi ng kanyang sulat. Alam kong kakaunti ang kakayahan mo. Ngunit sinusunod mo ang aking turo at naging tapat ka sa akin. Napakahalaga ng salitang, ngunit sinusunod mo ang aking turo. Kapatid, saan natin matatagpuan ang katuruan ng Panginoon? Kanino? Sa salita ng Diyos, sa Biblia. Amen?
Kaya't napakalaga, bawat mananampalataya, may Bible. May Bible. May Bible. May Bible po ba kayo mga kapatid? Binabasa nyo ba yan? Napakalaga nun. Paano natin malalaman at masusunod yung kalooban ng Diyos kung wala tayong Biblia? Sinasabi natin, mahal natin ang aral ng Diyos at ito lang pangunahin kong pagkukunan ng aking pananampalataya. Ang Biblia, pero wala kang Biblia. Paano? Di ba? Kailangan may Biblia ka. Sabi nga ng isang pastor, na mayapa na itong pastor na ito, kilalang kilala siya sa salita na ito, taas ang kamay ng walang Biblia. Kung wala kang Biblia, ibenta mo ang bahay mo, bumili ka ng Biblia. Sabi niya, kasi ganun kahalaga, ganun niya pinahalaga ng salita ng Panginoon. Higit pa yan sa tahanan mo, higit pa yan sa bahay mo, higit pa yan sa kotse mo, higit pa yan sa iyong mga tinatangkilik sa buhay. Yung Biblia, yung salita ng Panginoon. Eh sabi ko, paano natin sasabihin pinagkukuha na natin ng pangunahing aral at turo na ating pananampalatayaan para tayo magtagumpay sa daigdig na ito, kung wala ka namang Biblia. Patid, ngayon ang panahon, bumili ka ng Bible. Kung wala kang Bible, manghingi ka ng Bible. Manghingi ka ng Bible. Amen? Pwede ba yon? Pwede ba yon? Yung aking pamangkin, nung makilala niya ang Panginoon, nangaral ako sa burol ng aking tiyahin. Lumapit siya sa akin. Sabi niya sa akin, Tito, nangusap ang Diyos sa akin. Pagkatapos alam niyo kung ano sumunod niyang hiningi? Bible. Nakita niyo? Nang tanggapin niya si Kristo, pwede ba makahingi ng Bible? Ganun niya at kinignan na yung Biblia, yung kahalagaan ng Biblia, at nang sineshare niya yung Bible, Tito, pwede ba akong makahingi pa uli ng Bible? At nung hindi ako nakapagbigay ng Bible agad, bumili siya ng Bible. Tama ba? Bumili siya ng Bible at yun ang binigay niya. Kita ninyo? Tinitignan niya yung kahalagahan ng salita ng Panginoon. Kapatid, gusto ba nating magtagumpay sa daigdig na ito? Ang sabi, kahit kakaunti ang ating kakayahan, sabi doon, ngunit sinusunod mo ang aking turo at naging tapat ka sa akin. Kaya't binubuksan ko ang isang pinto sa harapan mo at walang sino mang makapagsasara nito. Sabi ng Panginoon. Ngayon, ano ang nakalaan? Ito kasi, gantimpala. May gantimpala sa magtatapat. Sa magiging tapat. No? Kahit anong nagaganap, sige. Kahit maging kapalit pa nito, hanap buhay. At meron pa nga, kahit naging kapalit, buhay. Alam nyo ba, mga unang mananampalataya noon? Kapalit ng kanilang pananampalataya, buhay. Pinakakain sa leon, hinahati, nilalagari. Pinuputol ang ulo, pero hindi sila nagapi. Hindi sila nagapi. Kaya nga nang makita ito ng mga Romano, ng emperador, sabi niya, if you can't beat them, join them. Nakuha niyo po? If you can't beat them, join them. Kasi habang sinisira nila ang mga mananampalataya, habang pinapatay nila ang mga mananampalataya ni Kristo, lalong dumadami. Imbis na matakot, imbis na mangonte, lalo sila nagmumultiply. Dumarami. Kapatid, yan po yun. Yan po yun. At sila ay nagtagumpay. Ngayon, mayroon bang gantimpala sa mga taong nagtatagumpay? Mayroon. Buti nga tayo ngayon walang pumupunta dito para sabihin, pananampalataya o pugot ulo, patay, o kulong. Wala, di ba?
Malaya tayong nagagawa natin yung ating pananampalataya. Pero marami nanlalamig. Gusto natin magtagumpay, pero nanlalamig tayo. Kapatid, ito ang gantimpala para lalo nating asamin. No, maglingkod pa rin sa Panginoon. Anong gantimpala? Ang sabi, tanging ang mananagumpay lang ang bibigyan ng karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay at hindi na daranas ng pangalawang kamatayan. Hallelujah! Sino dito ayaw niyang mamatay? Ayaw mo mamatay, di po ba? Ayaw nating mamatay. Pero mamamatay to. Ang mahirap yung mamamatay, yung pangalawang kamatayan. Kaluluwa yun. Papunta sa apoy na impyerno. Pero sabi dito, ang magtatagumpay ay hindi daranas ng pangalawang kamatayan. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Amen! Diba? Diba ang sarap nun? Alam mo na may buhay na walang hanggang ka sa piling ng Diyos. Maging mananagumpay ka lang sa daigdig na ito. Pagtagumpayin mo ang lahat ng nakapaligid sa iyo. Lahat ng sinasabi nilang pagtuya, pagmura sa iyo, pagtagumpayan mo dahil mananampalataya ka, tinutuya ka, hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Kapatid, hayaan mo silang tuyain ka. Dahil alam mo, may tinitingnan ka at mayroon kang pinangahawakan. Ano yun? Gusto kong magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Wala na ang kaparusahan. Kasi hindi ka na mamamatay sa pangalawang kamatayan. Ang tinutukoy na pangalawang kamatayan ay yung paglagay sa iyo sa apoy ng impyerno. Amen? Mamamatay itong pisikal. Kailangan magbalik ang pisikal dun sa lupa. Lupa sa lupa, alabok sa alabok. Pero yung ating katawan, yung tunay na tayo, yung ating espiritu at kaluluwa, yon kapatid, yun yung mabubuhay. At ang maganda dito, bibigyan tayo ng bagong katawan. Katawang hindi nabubulok ng ating Panginoon. Sino dito ang gusto niya makatanggap siya ng katawang hindi mabubulok? Amen. Yan ang ibibigay ng Panginoon sa mga magtatagumpay. Ang sabi ng pahayag, chapter 2, verse 11, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi magdaranas ng pangalawang kamatayan. Kapatid, ang magtatagumpay kay Kristo, wala nang kahatulan. Praise God! Hindi ka nahatulan ng Panginoon. Ang nakapaligid sa iyo, ang mga hindi mananampalataya, hatulan sila. Pero ang mga nagtagumpay, nagtiis, lahat ng hirap, alang-alang kay Kristo, na natiling tapat, nakikinig, sinusunod ang salita ng Panginoon, kapatid, wala nang kahatulan. Praise God! Diba? Isang pagpapala yun sa Diyos na wala tayong kahatulan at alam mo, mayroon ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Hallelujah! Dapat nagagalak tayo doon. Mabibili mo ba ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos? Hindi yan nabibili. Kahit gaano karami ang pera mo, walang magagawa ang pera mo, ang kayamanan mo pagdating sa buhay na walang hanggan. Priceless yun. Yung kaloob na yun ng Diyos, walang tutumbas na kayamanan doon. Amen? Sabi, sa magtatagumpay, buhay na walang hanggan. Wala nang kahatulan. Amen? Di ba ang sarap noon pagharap mo sa Panginoon, yung hatol ng Diyos sa'yo? Not guilty. Pero dami mong ginawang kasalanan. Di ba? Ang dami nating ginawang kasalanan. Pero pagharap natin sa Panginoon dahil tinanggap mo siya bilang Panginoon mo, tagapagligtas, nakinig, sumunod, naging tapat sa Kanya. Kapatid, sabi ni Lord, not guilty. Praise God.
Dito sa mundong ito, daranas tayo ng kabit-kabilang lungkot, pagkalugi, pero sa Diyos walang lugi, kapatid. Di ba? Yun lamang buhay na walang hanggang kaloob ng Diyos, na hindi kayang bilhin ng pera mo, bibigay ng Panginoon. Praise God, ano pa hinihintay mo? Kung hindi mo pakilala si Kristo, no, tanggapin mo siya bilang Panginoon mo tagapagligtas. Makinig, sumunod, at maging tapat sa ating Panginoon. Amen? At naniniwala ako pagtatagumpayin tayo ng Panginoon. Pangalawa, sa magtatagumpay, tatanggap daw ng nakatagong pagkain. May nakatago palang pagkain ng Panginoon, no? Sabi, at bibigyan ng bagong pangalan sa langit. Tatanggap ng nakatagong pagkain at bibigyan ng bagong pangalan sa langit. Pastor Romel, ano yung nakatagong pagkain na yon? Pag tinanong niyo ako, ano yung nakatago? Nakatago nga eh. Diba? Ano malay ko doon? Nakatago nga. Nakalagay rin, bibigyan ng bagong pangalan. Basahin natin, ha? Sabi ng Payag, chapter 2, verse 17, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay, ibibigay ko ang nakatagong pagkain mula sa langit. Bibigyan ko rin ang bawat isa ng kanilang puting bato na kinasusulatan ng isang bagong pangalan. Tandaan nyo to, na walang sino mang nakakaalam maliban sa tumanggap niyon. Ikaw lang. Ikaw lang nakakaalam. Ano yung pangalan na yon na binigay ng Diyos? Bagong pangalan. Nakatagong pagkain. Napaka-misteryoso, di po ba? Pero di ba nakaka-excite? Isipin nyo, di ba pagka gano'n na-excite ka? Ewan ko sa inyo kung na-excite kayo, ha? Lord, ano yung nakatagong pagkain na nakalaan sa amin? Sino dito nanonood ng mga food, yung mga vlog ng food? Pag binablog yung food. May pagkakataon habang nanonood ako nung binablog yung food, yung pagkain, lumulunok ako eh. Gumagan ako. Sino dito napapalunok? Kasi gusto natin ng pagkain. Lumulunok ka. Di po ba? Tapos kanina pa nakatingin ako sa scroll ako. Hoy, Belia, meron na pala dito sa Valenzuela. Yung halo-halo. Sabi ni Belia, punta natin? Sinugundahan, sino masumugunda? Si Cecil, ate, hindi siya matamis. Uy, punta tayo. Di ba? Kita nyo? Kasi gusto ng tao ng pagkain. Ang Diyos, mayroon nakatagong pagkain sa atin sa langit. May ibig sabihin may laan ng Diyos sa iyo. Meron na laan. At meron pa, bagong pangalan na nakasulat sa puting bato. At liban sa iyo, walang nakakaalam nun. Ikaw at ang Diyos lang. Binigay nga niya eh. Amen? Di ba nakaka-excite? Nakaka-excite pumunta sa langit. Ewan ko sa inyo kung na-excite kayong pumunta sa langit. Sino dito na-excite pumunta sa langit? Taas ang kamay! Ayaw ninyo kasi ayaw nyo sabihin ngayon na. Bahala kayo. Pagdating ng Panginoon, baka sabihin nyo, Lord, sasama ako! Tatanggap ng nakatagong pagkain at bibigyan ng bagong pangalan sa langit. Mga kapatid, dapat natin dinggin ang babala ng Espiritu Santo ngayon. Patuloy niyan sinasabi sa atin ang mga salita. Salitang ipinahayag ni Kristo sa 7 iglesia sa Asia. Na nag-uutos na supilin natin ang kasalanan sa sanlibutan at huwag pahihintulutan ang kahalayan. Kung gusto nating magtagumpay, tumanggap ng bagong pangalan na ikaw lang ang nakakaalam at ang Diyos. Kapatid, ang sabi, supilin natin ang ating mga kasalanan
At huwag nating pahintulutan ang kahalayan. Supilin ang kasalanan. Alam nyo kung sino pinasusupil sa kasalanan? Yung mismong tayo, supili natin yung ating mga pagkakasala. Kapag inuudyukan ka ni Satanas na gawin mong bagay na ito, dahil alam mong kasalanan, supilin mo. Huwag mong gagawin. Bakit love ko si Lord? Gusto ko magtagumpay. Tingnan ninyo. Di ba pagkarong yung kasalanang binibigay ni Satanas, gustong-gusto, nanginginig yung laman mo? Naranasan nyo na yun, nanginginig? Naranasan ko yun na nanginginig yung laman ko. Gawin mo, gawin mo, gawin mo. Magsisi ka na lang uli. Mabait ang Diyos. Pero hindi, kailangan ng pagsusupil, pagpipigil, kung gusto mo magtagumpay. Gusto ba natin magtagumpay? Huwag kang papadala sa agos ng daigdig na ito. Supilin mo. Lahat ng udyok ni Satanas, alam mong kasalanan yon, supilin mo. Kasi yun yung paraan para maipakita mo sa Diyos, Lord, nagtatapat ako sa iyo. Sa kabila ng ang hirap gawin ng bagay na ito. Dahil kasalanan yun gusto ng laman yun Pero dahil, Lord, gusto kong magtagumpay. Gusto kitang makita ng mukhaan, Panginoon. Lord, susupiling ko. Kapatid, supili natin yung ating mga sarili. Minsan nga lang, dila natin, di natin masupil, di po ba? To, dila, supili natin. Daming kasalanan lumalabas dito. Supili natin. Ano ibig sabihin ng supilin? Pigilin. No? Pigilin mo yung sarili. Pagpipigil. Huwag mong pahintulutan ang kahalayan. Huwag daw pahintulutan ang kahalayan. Sa social media, nagkalat ang kahalayan. Tama? Supilin mo. Supilin mo. At kung hindi tayo magtatagumpay, mawawala sa atin ang presensya ng Diyos. Yun ang pinakamasakit Yung alam mo dati andun ka sa presensya ng Panginoon, pero dahil hindi mo sinusupil yung kasalanan at yung kahalayan, mawawala ang presence ni Lord. Kasi sabi, kapag napigati ang banal na Espiritu, aalis siya. Kaya't napakahalaga sa isang mananampalataya, sa isang mananampalataya, dapat sinusunod mo kung anong kalooban ng Diyos. Sinusunod mo siya. Ginagawa mo, tama. Kalugod-lugod sa Kanya. Bagamat hindi tayo perpekto, nagkakasala pa rin naman. Kaya lang dapat sinusupil mo. Pinipigil mo. At kung nadupilas, alam ng Diyos, pinipigil mo. Kaya agad-agad, andun ang kapatawaran ng Panginoon. Pero yung nagpapatiagos, sige lang, kung ano. Kung ano gusto ng mundo, sige lang. Kapatid, hindi ganon. Ang buhay mananampalataya ay pag-alis, paglayo. Saan? Sa kasamaan, sa kasalanan, sa kahalayan. Yung dati nating ginagawa, hindi natin kinasisiya. At wag na wag nating pakikinggan ang tinig ni Satanas. Mabait ang Diyos, totoo yun. Mabait ang Diyos. Kaya lang deceiving yun. Mabait ang Diyos, magsisi ka na lang uli. Pag nahulog ka uli sa pagkakasala, ang hirap bumalik sa Diyos. Ang hirap bumalik. Kaya alam ni Satanas, kapag ka bumalik ka sa dating pagkaasala, alam niya magiging lugmok. Kasi sinasabi ng Biblia, yung inalisan ng masamang espiritu, at kapag siya napagod, babalik siya dun sa taong kanyang inalisan. Titignan niya. At kapag nakitang walang laman, magsasama pa ng 7 pang demonyo na higit na masama sa kanya.
Kaya ang sabi ng Biblia, kaya yung taong yon nagiging masama ng higit kaysa sa dati. Nakita niyo po? Ganon. Kaya alam ni Satanas. Ngayon kapatid, gusto mo magtagumpay? Supili natin. Supili natin ang ating mga sarili. Supili natin ang ating mga buhay. Huwag nating pahintulutan ang kahalayan. Kung hindi, mawawala sa atin ang presensya ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Espiritu at magiging kaaway daw tayo ng kaharian ng Diyos. Sino dito gusto maging kaaway ng kaharian ng Diyos? Gusto ba natin yun? Maging kaaway tayo ng kaharian ng Diyos? Kapatid, wag. Wag. Supili natin. Kung tayo naman ay magtatagumpay, tatanggapin natin ang nakatago. Sabi ko nga, ang nakatagong pagkain ng buhay, espiritual. At ang isang puting bato na tanda ng pagtatagumpay. Yung binigay sa inyo na yun, tanda yun ng pagtatagumpay. No? Pagtatagumpay ng ating pananampalataya laban sa lahat ng nagnanais sirain ng ating debosyon kay Kristo. Kapatid, gusto mo ba nung puting bato na isang bagong pangalan na nakasulat para sa iyo ang ibibigay ng Diyos? Hindi ka ba na-excite? Pangatlo, hindi aalisin ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Alam niyo ba, napakahalaga nun, na ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Pastor, ang pangit ng pangalan ko. Sino dito, pangit ang pangalan? Yung ayaw niya mababanggit yung kanyang pangalan. Pangit. Kapatid, gano'n man kapangit yung pangalan mo, kung nakasulat naman yan sa aklat ng buhay, ang ganda niyan. Ang ganda nga ng pangalan mo, Precious Love. Hindi naman nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Anong ganda niyan? Kahit pangit ang pangalan mo, basta ang malaga, alam mo na nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Hallelujah! Ang sabi, sa magtatagumpay, hindi niya alisin ang pangalan sa aklat ng buhay. Ito'y nagpapakita na ang kaligtasan matatanggap at mawawala. Kasi mayroong pananampalataya, once you save, always save. Hindi. Binubura, inaalis. Kapag yung buhay mo hindi ayon dun sa aral ni Kristo, paano ka maliligtas? Amen? Tinanggap mo nga siya bilang Panginoon mo tagapagligtas. Tapos yung buhay mo hindi naman ayon sa salita ng Panginoon at sa kanyang mga turo. Paano kang maliligtas? Kapatid, kailangan yung buhay mo nagiging patotoo kung ano ang nakasulat sa aklat ng buhay. Sa aklat, sa salita ng ating Panginoon. Dapat nakaugnay yung buhay mo, ginagawa mo. Amen? Pinamumuhay dapat natin. Kapatid, hindi aalisin ang pangalan sa aklat ng buhay. Sa halip, sila ay pararangalan ni Kristo. Ano daw? Hindi aalisin, ano pa? Pararangalan ni Kristo sa harapan ng Ama at ng mga anghel. Hallelujah! Pero dahil mananagumpay ka, lahat ng pagsubok, pinagtagumpayan mo. Sumunod ka sa aral ni Kristo kahit napakahirap. No? Kapatid, pararangalan tayo ng Panginoon Diyos, ng Panginoong Jesucristo sa harapan ng Ama at sa harapan ng mga anghel. Hallelujah! Dito sa mundong ito, oo, hindi tayo naaakuha ng parangal. Di po ba? Ba't ganun? Ako naman ang gumawa. Wala man lang pagkilala. Hindi man lang binanggit yung pangalan ko. Samantalang ako gumawa. Di ba? Ba't ganun? Nakakatampo. Kapatid, gawa pa rin kay Lord. May pagkilala man sa mundong ito o wala. Kasi pagdating natin sa langit, sa harapan ng Ama at ng mga anghel, kikilalanin ka ng Panginoon. Hallelujah! Di po ba ang sarap noon?
mismong ang Panginoong Hesus ang kikilala sa iyong mga ginawa. Pararangalan ka ng Panginoon. Talaga, pastor, nasa Bible, Payag 3:5. Sabi, ang magtatagumpay ay daramitan ng puti. Ano daw ang magtatagumpay? Darapitan ng puti. Alam niyo ang ibig sabihin ng puti? Holiness. Kalinisan. Di po ba? Walang bahid ng sala. Kasi dito nagkakasala pa tayo Pero daramitan ka ng Panginoon ng isang kasuotang puti. At hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng aking mga anghel. Hallelujah! Di po ba? Sabi ko nga dito sa daigdig na ito, hindi ka makakatanggap ng parangal. Pero sa Panginoon, maging tapat ka lang at magtagumpay ka. Hanggang wakas, kapatid, ang pagkilala ay nasa Panginoon Diyos. Hallelujah! Palakpakan niyo ang sarili ninyo. Sino dito kaninang umaga? Next week na lang ako dadalo. Kasama sa pagtatagumpay, yung ating pananambahan. Amen? Kasama yon. Di ba, linggo pa lang, tignan nyo, struggle. Ang hirap bumangon. Bakit pag Lunes? Meron Lunes hanggang Sabado, ang aga-aga mong nagigising, sigla-sigla mo. Woo! Di ba? Pagkatapos linggo, may sakit ka. Di po ba? Nervous sabbatikus. Alam niyo yun, nasabi ko na yun. Nervous sabbatikus. Virus na ang tinatamaan lang mga mananampalataya. Ulitin ko pa ba yung kwento? Kumakalat na virus. Tinatamaan lang mananampalataya. Anong sintomas? Pag-araw ng linggo, may sakit. May sakit. Mabigat ang katawan, masakit ang ulo. Pagkatapos ng gawain sa Valenzuela, makikita nyo si sister o si brother na mamalengke, malakas na muli. Lumalakas. Kasi pabalik-balik. Nagiging asymptomatic. Pag araw na ng linggo, hapon, asymptomatic na siya. Masigla. Woo! Tapos pagdating ng Sabado, ayan. Pagdating ng Sabado, nag-uumpisa ng maramdaman yung karamdaman. Pag araw ng linggo, ng umaga, may sakit na naman siya. May sakit na naman. Sunday sickness. Sabi doon, babala, nakamamatay. Nakamamatay ng espiritu. Sunday sickness. Kapatid, dapat kung masigla ka ng Lunes, hanggang linggo, masigla pa rin tayo. Dahil yun ang araw ng ating pananambahan sa Panginoon. Hallelujah! Di po ba? Alam nyo, dapat itong araw ng linggo, itong araw na ito, celebration ng mga mananampalataya. Kasi yung Lunes hanggang Sabado mo, nag-worship ka kay Lord. Tapos pagsasama-sama ng mga banal para sambahin ng Diyos. Celebration, pagsasaya. Amen? Yun. Ang sabi, sa magtatagumpay, daramitan ng puti, at hindi ko aalisin aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harapan ng aking mga anghel, ng Ama at ng kanyang mga anghel. Sabi, graduation day. Di ba sarap ng graduation? Sino dito na graduate? Di po ba? Ang sarap niyan. Pagkilala at parangal ni Jesus ni Jesus na ating Diyos. Imagine ninyo na nakangiti si Jesus habang ikaw o tayo ay pinararangalan sa kalangitan. Mga kapatid, imagine nyo ngayon.
na ikaw ay pinararangalan ng ating Panginoon, na naangiti siya. Naangiti ang Panginoon. Masayang-masaya ang Panginoon. Alam niyo ba, pagdating ng araw na yon, ng graduation ng mga mananampalataya, si Jesus ang pinakamasaya. Kasi naging matagumpay ka. Nagtagumpay ka. Nagtagumpay ka sa lahat ng gawa ng mundo. Pinagtiisan mo ang lahat ng gawa ng mundo. Sinupil mo ang sarili mo na huwag magkasala sa harapan ng Panginoon. Sinunod mo ang kanyang mga aral. Mga kapatid, pagpaparangal na ang ngiti ang mismo ang ating Panginoon. Pinararangalan niya ang bawat isa sa atin. Graduation. Sino gustong graduate? Di po ba? Gusto nyo ba? Pagtagumpayin nyo, mga kapatid. Bago graduate ang isang estudyante, napakaraming hirap niyan. Aral, araw at gabi, luha. Di po ba? Pastor, pagod na ako. Gusto mo maging doktor eh. Aral, aral. Tayo rin. Para tayo graduate kay Lord, aral ng salita ng Panginoon. At ano pa? Application. Napakalaga no. Alam mo yung aral, mayroon kang application. Ginagawa mo yung salita mismo ng Panginoon. At pagkatapos doon, pagdating ng Panginoon, graduation day. Amen? Wala nang luha. Graduate na eh. Amen po ba? Ano pa? Kasama na natin ang ating Panginoon magpakailanman. Imagine ninyo, di ba yun ang pinakamasarap na bagay? Kasama natin ang Panginoon. Kung mahal mo ang Panginoon, ang pinakamasarap sa iyo ay ang makasama siya. Amen? Kung mahal mo ang Panginoon, pinakamasarap sa isang taong nagmamahal, yung kasama niya lagi yung kanyang minamahal. Imagine ninyo, kasama na natin ang Panginoon. Kung mahal mo ang Panginoon, kasama mo na araw at gabi ang Panginoon. Hallelujah! Alam niyo ba kung sino ang pinaka-sweet? Ang Panginoon. Napakasarap niyang magmahal. Kung masarap magmahal ang inyong asawa, mas masarap magmahal ang Panginoon. Yan ang tandaan natin. Amen? Kasama mo na. Kasama na natin ang Panginoon. Sabi, sa magtatagumpay, kasama na natin ng Diyos magpakailanman. At mamamalagi tayo sa piling ng Diyos, sa kanyang templo. At magtataglay ng pangalan ng Diyos ni Kristo at ng bagong Jerusalem. Hallelujah! Praise God! Nasaan yan? Pahayag 3:12. Ang sabi ng Pahayag 3:12 ay ganito. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya maalis doon magpakailanman. Iuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit, buhat sa aking Diyos. Iuukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Hallelujah. Yan. Gusto ba nating maging mananagumpay? Kapatid, ano pa? Uupong katabi ni Kristo. Sipin ninyo, katabi natin si Kristo, ang hari ng mga hari. Tandaan natin hindi tayo magiging hari. Hindi tayo magiging hari. Di ba ang sarap maging katabi ng isang hari ng mga hari? Mga kapatid, imagine niyo katabi niyo si BBM. Wow, isang karangalan yon. Di po ba? President, Mr. President, picture naman. Di po ba? Bakit? Karangalan yun. Katabi ko. Nakapicture ko. Sino? Ang Pangulo ng Pilipinas. Karangalan yun. Kapatid dito, sa magtatagumpay, katabi mo mismo ang Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos. Ang sabi ng Pahayag 3:21, ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking luklukan. At kung paanong ako'y nagtagumpay,
at nakaupo ngayon sa tabi ng aking Ama sa kanyang luklukan. Kapatid, gusto mo bang maupo sa tabi ni Jesus? Kapatid, gusto mo bang maupo sa tabi ni Jesus? Jesus, selfie naman dyan, di ba? Joke lang yon. Pagdating doon, isang karangalan ang makatabi ng hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Amen? Excited ba kayo? Maging mananagumpay tayo. Ano pa? Magiging anak ng Diyos magpakailanman. Praise God. Anak na tayo ng Diyos. Amen? Totoo lang, pag tinanggap mo si Jesus, inari ka ng anak ng Diyos. Inari na tayong anak ng Diyos. Payag 21, chapter 21, verse 7. Sabi ganito. Sabi ganito. Ito ang kakamtan ng magtatagumpay, at ako'y magiging Diyos nila. Siya na may magiging anak ko. Hallelujah! Di ba? Ang sabi doon, ito ang kakamtan ng magtatagumpay, at ako'y magiging Diyos niya, at siya na may magiging anak ko. Praise God! Di ba? Tatay natin siya. Lord, anak mo ko. Praise the Lord! Gusto niyo ba magtagumpay? Isang karangalan ang mapabilang sa marangal na angkan. Sino nangarap dito na maging ang kanyang apelyido ay Yala? Sobel. Di mo ba? Bakit? Kinikilala. Kinikilala. Kapatid, dito, pangalan mismo ng ating Panginoon. Anak ka ng Diyos. Di ba ang sarap nun? Di ba ang sarap-sarap isipin na ang tatay natin ay ang Panginoon? Magiging tatay na natin siya. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Panghuli. Panghuli. Makakauwi na po tayo at sana magtagumpay tayo. Ayun. Yung palang binasa ko, panghuli na, hindi ako nagtagumpay. Panghuli na pala yun. Hallelujah! Panghuli na pala yun, mga kapatid. Akala ko may karugtong pa. Kapatid, magiging anak tayo ng Diyos. Di ba? Sarap isipin nun. Alam nyo, para tayo magtagumpay, tuloy lang. Tuloy lang. Tuloy lang. Ano man ang nagaganap sa buhay mo, tuloy lang, kapatid. Huwag kang hihinto. Tumingin ka lang kay Jesus. Nag-iintay si Jesus. Ulitin ko, mahirap mamuhay sa daigdig na ito. Puno ng hirap, puno ng struggle, puno ng sakit, puno ng mga taong nanunuya. Pero, tingnan mo lamang si Jesus. Look unto Jesus. At kapag nakatingin ka kay Jesus, kapatid, lumalakas yung faith mo kasi nakatingin ka kay Jesus. Si Peter, sabi ni Jesus, naglalakad si Jesus. Sabi nila, multo, multo. Sabi ni Jesus, hindi ako multo, si Jesus ito. Pumarito ka. Nakalakad si Peter. Nakatingin kasi siya kay Jesus. Nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Tapos nung mapansin ni Peter, ang naglalaki ang alon at malakas na hangin. Natingin siya sa alon at sa hangin. Doon yun yung nakita niya. Yung focus niya kay Jesus, nawala. Nawala yung faith. Unti-unti, lumulubog si Peter. Lumulubog. Bakit? Kasi nawala yung tingin niya kay Jesus. Tapos noon, kinuha siya ng Panginoon. At magkasama silang pumunta sa bangka. Tignan nyo, lumubog dahil nawala yung pagtingin kay Jesus. Pero nandun si Jesus. Pag tayo lumulubog sa ating pananampalataya, nadadaig tayo ng mga tukso, nadadaig tayo ng mga suliranin, andun si Jesus, kukunin ka para ka magtagumpay. Kasama natin si Jesus.
Saan? Sabi, kasama muling naglakad si Peter papunta sa bangka. Kapatid, ganon ang ating Panginoon. Tumingin ka sa Kanya at hindi ka lulubog, anuman ang suliranin, pagtatagumpayan mo. Amen? Tingin. Tingin lang kay Jesus at mapupuno yung ating buhay ng pananampalataya. Lord, datnan nawa kami. Datnan nawa tayo ng Panginoon na tayo ay nagtatapat sa ating Panginoon. Amen? Pray mo yun. Find us faithful when you come. Lord, find us faithful when you come. Di po ba? Pwede po ba yun ang maging panalangin natin? Find us faithful, Lord. Find us faithful. At kapag ka ganon, magtatagumpay ka. Amen? Sino dito gusto magtagumpay? Marami bang suliranin? Tayo po tumayo. Marami po bang suliranin? Sakit. Sakit. Kapatid, lagay mo sa kamay ng Panginoon. Ilagak mo sa kamay ng Panginoon at ipagtiwala mo sa Panginoon. Para ka maging mananagumpay. Pero kapag yan, hindi mo inilagak sa kamay ng Panginoon, babagsak tayo, bubuwal tayo. Kasi nawala yung focus natin kay Lord. Kapatid, sinabi ni Jesus, sa magtatagumpay. Sa magtatagumpay. Kapatid, di ba ang sarap nun? Yung salitang sa magtatagumpay. At alam ko, lahat tayo magiging mananagumpay. Magiging mananagumpay. Kung ating ititingin ang ating mata, kay Jesus lang. Kay Jesus lang. Kapatid, may laan, biyaya ang Diyos sa iyo. May laan na biyaya ang Panginoon. Sa langit, maging dito sa lupa, habang iniintay natin ng Diyos sa Kanyang muling pagbabalik, may laang biyaya ang Panginoon sa iyo. Angkinin mo. Angkinin mo. Sabihin mo, Lord, akin na. At angkinin mo rin. Angkinin mo rin yung mga pangako ng Diyos sa salita niya. Kung wala kang Biblia, kapatid, bumili ka ng Biblia. Bumili ka ng Biblia. At ang Biblia lamang ang ating pagkukuhanan ng pananampalataya, ng aralin patungkol sa ating mga pananampalataya, pagkain espiritual. Pahalaga natin ang Panginoon para tayo magtagumpay. Nang sa gayon, wala nang kahatulan, wala nang kamatayan. Kapiling na natin ang Panginoon magpakailanman. Parangal, graduation sa langit. Pagkilala na nakalaan. Pagkilala sa harapan ng Ama at ng mga anghel. Pansinin mo kapatid, imaginein mo, gaya ng sinabi ko kanina, imaginein mo na ang ngiti ang Panginoong Hesus. Na ang ngiti ang Panginoong Hesus sa iyo. Dahil mananagumpay ka. Kapatid, tingin lang kay Jesus. Magpatuloy ka. Ano man ang nagaganap, ano man ang suliranin, magpatuloy ka pa rin. Gaano man kabigat, magpatuloy ka pa rin. Huwag kang tatalikod. Ang mga hindi nagtatagumpay, ito yung mga taong tumatalikod. Umaalis sa presensya ng Panginoon. Napapagod, nangihinawa. Kapatid, kahit may pagkapagod, diretso pa rin. Huminto, magpahinga saglit, pero diretso pa rin. Lakad pa rin. Papunta kay Jesus. Kapatid, huwag kang tatalikod sa Panginoon. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Madatnanawa tayo ng Panginoon na tayo'y nagtatapat. Hallelujah. Panginoon, madatnan mo nawa ang bawat isa sa aming Panginoon. Na ang laman ng puso namin na ikaw. Nakapagbibigay kaming kaluguran sa iyo. Pagtagumpayin mo kami, Panginoon. Hindi namin kaya, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay. Kaya nga, Panginoon, patuloy kaming nagpapasakop sa iyo. Kung mayroon man suliranin, Panginoon, kung mayroon man kasakitan, Panginoon, Lord, pagtagumpayin mo kami, Panginoon, at magtiwala lamang kami sa iyo, Panginoon. At ipakita mo sa amin ang mga bagay na kamangha-mangha, Panginoon, habang iniintay ka namin, Panginoon, sa nalalapit mong pagbabalik, Panginoon. Panginoon, muli, O Diyos, madatnan mo ang bawat isa sa amin na kami nagtatapat. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan mo, Jesus, namin Panginoon, tagapagligtas. Amen. Amen. Amen.